Hello mga lalabs, mga vayots, magandang gabi. Magandang madaling araw din no sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga kapwa ko po Davaoenyo. Magandang gabi po sa inyong lahat or madaling araw sa buong Davao Region at sa buong Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapwa ko din po OFWs around the world, hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, itong pangalawang pasabog, no, ni Cathy Binag, na kung saan ay kinumpirma nga niya na anong unang pasabog na si Liza Marcos, yung first leading COCAC, ay gumagamit din pala, hindi lang pala siya, ano ba tawag dito? Sugapa sa alak, sugapa sa UC, sugapa din pala siya sa singhot. At nag-alok pa sa hindi niya kilala. Yung una lang niyang nakilala, no? Tapos, una lang niyang nakita, tapos nag-alok pa. Do you want to? So, hindi lang pala si COCAC at si Ngiwe na presidenteng bangag na sabog ang gumagamit. At hindi lang, pati pala yung yung secretary ng PAGCOR na si Altingco, ngumingiwi din pala ang putang ina. So ngayon alam na natin na lahat pala ng mga matitino talaga na mga nagtatrabaho sa gobyerno noon, tinanggal at pinalitan ng mga kaibigan nila, ng kapwa nila po sumisinghot, kapwa nila ngiwi, kapwa nila bangag. Para one big happy family ang mga putang ina. Hindi lang yan, pati daw dalawa sa anak ni Ngiwi at ni COCAC, abay sumisinghot din daw ang mga putragis. So, mana sa ama, ganon. Na mula noon, according to sa Made in Malacanang movie, walang alam sa ano ba ang alam mo sa politika? Ano ang alam mo sa pagkapanalo? Ang alam mo lang ay lagi kang nagpaparte. Lagi kang nasa bar. Ganon. So, malamang din yung mga anak ni Ngiwi at ni COCAC, ganun din. Laging nasa party, lalo na ngayon, presidente ang tatay. Ang yabang siguro ng mga putragis, no? Lalo na yung isa dyan na kilos bakla, tapos, tawag dito, may katungkulan sa gobyerno. Siguro ang yabang yan. So, dalawa daw sa anak ni Ngiwi at ni COCAC ay nagpopol boron. Naku. Ano na bang nangyari sa ating bayan? Bumoto pala. Hindi tayo nakikinig, no? Talaga kay Duterte. Bumoto tayo ng mga adiktos. Tigas ng ulo natin. So, abot hanggang langit ngayon. Lampas pang pagsisisi. Ay, naku po. Ito. Pakinggan natin ito si Cathy Binag dito sa another, pangalawang episode to, no, ng interview ni Maharlika sa kanya. Anyway, sa interview mo sa Pilipinas Nating Mahal, binanggit mo, natanong ka ni Doc Lorraine Badoy, at doon, nasagot mo na buong pamilya ng first family ay, alam mo, may personal knowledge ka na sila ay nagpupulpo. Tama? Opo. Paano mo nasabi, Miss Cathy? Paano mo nasabi? Kasi noong nakaraan, sabi mo, inabutan ka ni Liza, nalok ka niya ng pulburon, sinabi niya sa'yo, do you want? Opo. Then, doon sa pangalawang interview mo, kay Lorraine, at kay attorney, sabi mo, buong pamilya. Paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak nila. Oh my God. So, that's part, my connection po. At saka again and again, public po.
naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I left for US, para umiwas po sa pangbubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko, umalis po ako. Ba't hindi na lang anak? Pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, huwag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. Huwag kang makakagat sa bait. There's a lot of things happen to me, 'di ba? Parang kaya ako ngayon lumalabas, hindi ako naghihigante, natatanong mo lang ako, so these are the truth. Alam mo 'yon. So nung nalaman ko, kasi I'm wondering, I was like, when I was in the States, I was asking my daughter to do certain things. Hindi niya nagagawa. Tapos nabarkada siya. Alam mo 'yon. Then like me, I'm exposed to those kind of people. You can easily see through. You can feel if there's something wrong. Alam mo 'di ba? So, what I did, pinasundan ko yung anak ko. Naghumingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, mga kaibigan natin dyan, na please, pakiguide yung anak ko. Tas nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa States ako nito. Sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon. Tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, alam mo yun, kaya yung mga tao nagtataka sila. Bakit? Grabe. Yeah, grabe yung pangyayari, no? So, ito pala, ikaw hindi ka na-influensyahan, hindi ka pumayag nung hinalo ka ni Lisa Marcos. Ano yung anak mo, biktima? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Opo. Tapos good thing po, parang less than a year lang yan siya. Kasi talagang, kapag nanay ka kasi, parang gagawin mo lahat. Hindi naman actually para sa akin masasabi, kung nasa tamang edad na ang anak ni Cathy Binag, hindi na siya biktima, may isip na siya. Maliban na lang siguro kung siya ay wala pang 18 anyos, kung babae man yan or lalaki. So, kung nasa saktong edad ng anak niya, marunong na siya magdesisyon sa kanyang sariling buhay. So, pinili niya ang mag-adik-adik. Sabi pa ng kanta ni Max Urban, adis, tripping. Yun. Mulupad ko mo ambak pa sa building, aray patay kang bata ka. So itong dalawang anak ni Bongbong Marcos at ni Liza, so parang tatay lang pala to. So katagalan nito, pag magkaroon na ng edad ang mga anak niya na tong dalawa, kung sino man dyan, baka yung panganay at pangalawa, maliban doon siguro sa bunso, makikita natin yan. Ngingiwi din pala yan in the future. Ay, naku po. Like father, like sons. Naku po. Ang galing, no? Yung ama, adik, tapos yung ina, adik. Parang ano lang sila, no? Parang isang aswang na pamilya. So, kailangan pag aswang ang tatay, lahat pati anak, susunod, no, sa lahi. Kailangan lulunok din ng batong itim na may sisiw. Ang kaibahan lang dito sa kanila ni Bongbong Marcos, sa kanyang pamilya, ay hindi sisiw yung kanilang nilolunok, sinisinghot, kundi powder na puti. Ang tanong, ito lang, pamilya lang ba ni Bongbong Marcos ang meron? Siya lang ba, asawa niya at anak? O baka pati yung mga kapatid, lagay ni Senadora Amy Marcos, yung mga anak niya. Di kaya ngiwi din yun? Pati si Senadora Amy Marcos. So, Senadora Amy Marcos, bakit hanggang gayon tahimik ka? Dahil sinabi mong hindi mo ipagkakanulo o ipahamak si Ading, kaya nananahimik ka. Tandaan mo, Senadora Amy Marcos, ito ay kapakanan po ng taong bayan. Kung adiktos ang iyong kapatid na Pangulo ngayon, kaya pala nagkandalitsi ang Pilipinas ngayon. Dahil wala sa ayos, wala sa katinuan, mag-isip ang presidente, kaya kahit sino na lang yung kumukumpas dyan. Kagaya ni Abalos, umaastang presidente. Ni Liza Marcos, umaastang presidente, si Tambaloslos. Kumukumpas din. Tapos sino ba ito?
Lucas Bersamin, kukumpas din. So wala eh. Kung sino na lang yung magsasalita dyan, hala, okay na. Tapos gagawin ni front, ano lang talagang, pag nagiging spokesperson lang talaga si Bongbong Marcos dito eh. Bumalik lang talaga sila sa kapangyarihan para ma-restore ang kanilang pangalan. Pero ma-restore din ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan at pag-iipit ngayon sa mga kritiko nila, kakasuhan nila, tapos gaya ng ginawa na ngayon sa Kingdom of Jesus Christ, gustong kubkubin ni Marcos Jr. ang kayamanan ng Kingdom of Jesus Christ sa pamumuno ni Pastor Kibuloy and the rest ng 8 milyong nagtiis doon no, na mga miyembro na nagsumikap para mabuo, mapalago nila ang kanilang kongregasyon. No? Tapos pag-iinitan lang ni Bongbong Marcos na yung pinakamalaking dome, baka doon na niya papag-concertin si Taylor Swift na nakapante. Sila na yung magiging hari at reyna sa Davao doon sa Kingdom of Jesus Christ. Talagang hindi may pagkailan no, na talagang anak si Bongbong Marcos ng dating presidenteng diktador na mamamatay tao at kawatan. No? Kala natin binigyan natin ng pagkakataon para patunayan na hindi tama ang mga akusasyon sa kanila ng mga kalaban kunwari nila, yun pala'y magkaibigan ng mga putang ina. Tayo lang pala ang binibilog, no, yung ulo. So, kunwari magkaaway ang dilawan at ang pula, putragis, sa likod pala niya, nagpapaparte ang mga yawa. Kaya nibiragin na talaga. So dito, kung totoo man to, na sabagay, hindi na tayo magtaka kung nakikita ng mga anak, yung mga tatay niya, yung tatay at nanay niya bumabatak, ano bang expected mo sa anak? Kapag yung anak mo, makikita ng anak mo, ikaw ay magnanakaw, ano bang gagawin ng anak? Magnanakaw din. Bakit? Nakikita niya eh. Tatay ko nga magnanakaw, siguro maganda to, magnakaw din ako. O kapag yung tatay, sugarol or lasinggiro, mayroon talagang anak na sumusunod sa yabag na ganyan. So pag may ganito, nakikita mo yung magulang mo na nagpapausok-usok dyan, sumisinghot, tapos umiinom ng alak. So ano pa bang gagawin ng mga anak? Susunod din. Sisinghot din ng puting tawas. Kaya siguro yung 2 tonelada na nahuli nila kunwari sa alitagtag na nabigla nang nawala, konsumo na siguro yun na, pinaghati-hatian na eh. Kasi lalo na yung doon kay sino ba yung General Mayo nung last year by 2023. O yun. Saan na din yun? 1 tonelada din yun. Wala na. Naubos na ba nila pinaghati-hatian? Yung iba siguro doon iba, according doon sa hearing kay General Mayo na yun, yung mga asset kumukuha ng 40%. Ayaw na pera, gusto nila droga din. Kasi ibibenta din nila. Hindi tingnan mo kung gaano ka katarantado tong administrasyon na to. So, nawala na yon. Yung isang na yon, tonelada yun kay General Mayo. Pinagati-atian na ng mga assets. So, siyempre dyan, yung mga ngiwi na nasa PNP, mga officials, andyan sa AFP na yan, bigla dyan, lumalaki na nga lang yung mata eh. Ganyan. So, pinagati-atian na. Doon sa alitagtag, ganun din. Lahat ng mga nakukumpiska nila, kunwari, ng mga droga na hinaharang sa airport, naharang sa custom at saan, ay, wala yung drama lang, yung lumutang doon sa na nabingwit ng mga mangingisda dyan sa sa Ilocos, kunwari lang yun, konsumo yun. O ba naman every 30 minutes, kailangan ka palang sisinghot yan. Kaya pala si Bongbong Marcos, nung araw ng kagitingan, may natira dito. Hindi na singhot, siguro sa kakadali-dali ba? Ganyan, no? Tapos, ay, oras mo na doon, sumaludo. Wala na, kaya hindi na siguro niya na dito, kaya may natira. Kadiri, na presidente, no? Parang, buong buhay ko, yun palang nakakikita ng presidente na ibig sabihin kung paningin ng iba may sipon. Pero hindi pala. Tawas pala yun na sinisinghot. Yun. Kaya hindi magkadimao yung kanyang mga pinagsasabi. Kabuhol-buhol.
kadalasan pa doon budol. Naloko na. Pamilyang ngiwi. Ngiwi jud sa lahat. Ngiwi ka nga ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi.